Hi guys, it's me again, Cheryl, and welcome to my vlog. So for today's video is pag-uusapan natin kung magkano ang mga sahod dito sa Brazil. So bigyan ko lang kayo guys ng sample. So kasi nag-a-apply ako online, so nakikita ko yung mga ino-offer nila. Sobrang liit lang guys. Kunyari for example, you work as a receptionist sa may hotel, ang liit ng binibigay nila, mga 1,800 monthly lang ata. Pero, ewan ko, may mga benefits kasi ang mga empleyado dito, no? So, bibigyan ko kayo ng sample. 1,800 ang ino-offer doon sa may bakery na pinasahan ko before. Siguro tinawagan nila ako kasi may tumawag sa akin pabahay. Tapos, pinatayan ko. Pinatayan ko yun. Oh my God. Tingin ko sa may bakery yung tumawag sa akin noon, no? Kaso napatayan ko kasi parang babae. Kasi dito guys, ang daming tumatawag sa telephone, sa cellphone number ko na hindi ko kilala kung sino yung mga ganyan. So, minsan na patayan na lang sila. So, ayun ang ginagawa ko. So, sabihin na lang, sige, bagbalik na tayo sa may bakery. 1,800 ang ino-offer nila. Itong sahod na to guys is fix na makukuha yung buo. So, 1,800 lang talaga siya guys, no? Tapos, ang binabayaran namin dito sa condo is 389. For example, kasi sumasahod ako, for example, ako magbabayad nitong mga bills na to. Iba yung bills din ng asawa ko. So, ang condo is 389 guys. Ang electric namin is 167.98. Ang internet namin is 157. Ang grocery is 300. Tapos, meron pa tayong Netflix. Kasi guys, ang Netflix is hindi libre. It's all around the country. Binabayaran talaga namin yan. I think ang Netflix is 59 ata. 59 monthly ata yung Netflix. So, ayan lahat nung babayaran ko for example. So, magkano na lang matitira sa sahod mo? So, bali guys, ang matitira sa sahod mo total is 727.02. So, ayun na lang talaga matitira sa sahod mo, no? So, kaya guys, dito sa ibang bansa, minsan nakaka-drain talaga magtrabaho. Tapos, walang natitira sa'yo kasi I feel that, guys, no? Ang liit na nga ng sinasahod mo, tapos wala pang natitira sa'yo. Kasi guys, nung unang nag-work ako sa ibang bansa noon, ang sahod ko lang talaga guys is nasa 800. Ito yung Middle East guys, no? Nasa Al-Ain ako nag-work. So, nasa 800 lang talaga ang sinasahod ko nun guys. Tapos, meron pang 200 na allowance na binabayad nila sa accommodation mo. Kasi, nung unang nag-work kasi ako guys, is ayun ang sahod talaga sa akin. Binarat talaga ako. Sa Middle East kasi talaga guys, is maliit yung sahod mo, pero sobrang dami ng pinapagawa sa iyo. Kaya minsan nagpapalit ako ng mga job, kasi gusto ko talaga yung malaki ang sahod. So, yung 1,000 dirhams na yun guys, yung 1,000 na yun guys, is ililes mo yung ano ba tawag doon, yung bed space ko, kasi nagbe-bed space ako doon. So, ang hinihigaan ko lang talaga guys is bed lang talaga. Walang lalagyanan yung mga damit ko, mga sapatos ko, talagang inilalagay ko lang talaga sa may bed ko talaga guys. Wala ako sariling cabinet. So, 300 yun. 300 yun guys, no? So, magkano na lang tayo? May 700 pa. Pagkatapos nun, yung 300 na yun guys, tapos ililes mo pa yung pangkain-kain mo, kasi noong 2009 or 2010 ata ako nag-start, hindi ako kumakain ng Indian food talaga guys. Talagang hindi kain ng sikmura ko. So, minsan ang groceries ko lang talaga is nasa 100. May 600 pa. Tapos noon, ililes mo pa guys yung bang tawag doon. Nagpapadala ka pa sa Pilipinas noon. May 300 every month. Kasi ayun na lang talaga matitira mo sa nagpapadala ka sa Pilipinas, 300. So, meron na lang tayo. Yung 300 na yun, may utang ka pa kay Ate Hazel nun. So, wala nang natitira talaga kasi zero ka na lang talaga guys. Kaya, sobrang nakaka-drain magtrabaho talaga pag maliit lang ang sinasahod mo.